Magandang umaga. Sa News 5 Alerts, mahigit 60,000 public utility vehicles ang nanganganib na hindi makabiyahe simula sa susunod na taon. Yan ay matapos ilabas ng LTFRB ang Memorandum Order kung saan babawian ng prangkisa ang mga operator at super na hindi aabot sa deadline ng consolidation sa December 31. Sa kabila nito, maraming super pa rin ang humihirit na iusog man lang ang deadline para sa pagsali sa kooperatiba. Kabilang sa mga nananawagan dito ang grupong Piston. Nauna nang nagbabala ang grupo na posibleng maharap sa transportation crisis ang bansa kung pananatilihin ng LTFRB ang deadline na ito. Nauna nang nagsabi ang Piston na magpapatuloy ang transport strikes hanggang sa bagong taon. Aabot sa 1 milyong doses ng bakuna kontra XBB variant ng COVID ang tatanggapin ng Pilipinas sa susunod na taon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, hahatiin sa 2 delivery ang mga bakuna. Batid niyang marami na ang vaccinated laban sa COVID. Pero ang batch na paparating ay para sa mga itinuturing na at risk gaya ng mga senior citizen at may mga comorbidities. Dagdag pa ni Herbosa, wala ng budget para sa COVID vaccine sa susunod na taon. Malaking porsyento na kasi ng populasyon ang immune. Sa pinakahuling tala ng DOH, 74 milyon na Pilipino na ang nabakunahan ng first and second dose kontra COVID. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph, pati na rin sa News5 Facebook, YouTube, TikTok at X social media pages. Abangan mamayang hapon na Frontline Pilipinas Weekend, 5:30 p.m. Ako po si Nikki de Guzman. Magandang umaga.